Hindi ninyo, kukuha lang kayo ng picture. Okay na. Pag natapos yun, kunyari, pag na-approve yung application ninyo, bibigyan kayo ng 500. So, nung nakatanggap, nagtawag pa ng mga kaibigan sa mag-anak. Punta na kayo rito, bilisan nyo. At may nagbibigay ng 500, kung ano lang ID nyo, saka kayo. 500 na. So, dumami ho. Ito lang ngayon. After 7 months, andyan na po yung pulis. Kumakatok na. Huhulihin na ho kayo. Yung scammers, dahil nakuhanan ng yung picture ninyo ng ID, nakuhanan kayo ng picture, naka-open sila ng online account sa bangko. Yung account ninyo na hindi nyo alam, pinapasukan ng pera ng scammers o maabot ng milyon. So yun ang nagiging kaso ng mga kababayan natin ngayon. Kaya pag may mga nag-opero sa inyo, particularly pag online yung ang opero sa inyo, huwag nyo nang patulan. Isipin nyo ito mga kababayan natin na nakakulong ngayon dahil sa money laundering. Huwag nyo na hundagdagan yung gawin at hindi nyo dapat gawin. Basta pag wala ho sa kontrata, huwag nyo gagawin. Kung yung employer ninyo medyo matigas ang ulo, malaman ho namin para ma-pull namin ng attention para hindi kayo magka-problema. Mga kabayan natin nagka-problema sa relasyon. So, ang advice ko po sa inyo, para maiwasan niyan, isipin niyo palagi yung family niyo sa Pilipinas. Na kayo nagtrabaho dito, nagpakahirap, nagtiis para sa kanila. Huwag na kayong pumunta sa kaliwa o kanan. Diretso. Tuwid lang po tayo para hindi magka-problema. Yes. Yung mga dalaga naman, kayo ang nire-recruit ng ibang lahi. Liligawan kayo. Pag naligawan na kayo, kakausapin na kayo. Sweetheart, yung brother ko from India or Pakistan, magpapadala sa akin ng package. So, ipapadala ko muna sa inyo. Ikikirog ko sa iyo yung address. Address mo ang bibigay ko, pati pangalan mo. Okay naman, si kabayan. Siyempre, sweetheart, baka magalit. Binigyan niya. Pati telepono. So, after 1 week, tumawag ko si kabayan ang sweetheart niya. Sweetheart, nandito na yung package. So, hintayin mo na lang. Darating na yan. Dumating nga yung package. So, nakita niya, nakapangalan naman sa kanya. Pinirman ho niya. After ng pinirman niya, dyan na. Pinusasan na siya. Tapos na. Ang laman ng package, drugs. Ay. Droga ang laman ng package. So, si kabayan, na-disgrasya. Ngayon po, ang isang natin dito, huwag niyong ibibigay yung address ng mga employer ninyo, telepono, na walang consent, pwede po kayo makulong. Huwag niyong pamimigay, lalo na sa pangungutang. Iwasan niyo po yan. May privacy data commission dito, pwede po kayo makulong. Employer ninyo ng mga babae, yung mga asawa nila, medyo yung iba may konting kalukuhan. In short, parang manyakis. So, ang gagawin nila, yung pa-chancing-chancing ng konti, babangga-banggain, o kaya hipo. So, alam nyo naman po, yung level, kung hanggang saan yung ginagawa niya, maramdaman niya naman. Pag naramdaman ninyo, i-call nyo na yung attention niya. Sir, I'm sorry, I'm not used to that. Para alam niya na maayos ho kayo. Para hindi niya gawin. But mayroon pa rin, pag talaga ng ortandaan kayo, isang papasukin o kayo sa kwarto nyo. So kailangan yung kwarto niya palagi nakalock. At pag ginawa ng employer na may gano'n ang ginawa niya, malaman na ho namin sa opisina sa 29th floor para na natin,
ireklamo na natin sa pulis para kasuhan yung employer ninyo. Okay? O kaya, pwede nyo rin sabihan, Sir, at the tip of my 3 fingers, I have only 3 numbers to call the police. That is 999. Paalala nyo sa kanila. Ito naman, itong Command. Ito yung pinaka malungkot na problema dito sa Hong Kong. Sinasabi ko na kanina, pag mayroong employer na gusto ko kayong i-terminate na hindi magbayad ng 1 month notice, kalalabasin mayroong may ninakaw kayo. Sandali-sandali lang yung mga pulis darating. Kaya pag-ingatan nyo ito mga to ha. Una-una, employer na yung pag mahilig, magbigay ng mga gamit. Kuhanan nyo ng picture, i-message nyo sa, Sir, Ma'am, thank you so much for your gift. Para mayroon po kayong evidence. At pag may employer na marami na yung binibigay sa inyo, hindi na kayang itago, ipador-dodor nyo na. Ipador-dodor para wala kayong problema. Okay? Ang isa pa, pag Chinese New Year po rito, yung employer ninyo mahilig magtapon ng iba mga gamit. Huwag nyo na pong pag-interesan. Bayaan nyo na. May mga kababayan tayo nagkakaso. Pinunod yung kwintas na may kalawang na yung pansin. Pansin. Inis niya, ginamit. Gamit-gamit niya. Nagalit yung employer sa kanya. Pinalabas, kinakaw niya yun. Si kabayan na kulong. Malo. Dahil doon. Kaya iwasan po natin yung kumuha ng mga itinapon sa basura. At yung mga cabinet ninyo, yung mga cabinet kung sakali, basta aalis kayo, di ba? Pag balik, titingnan nyo, sabi ko, baka mayroon mga isidingit kung ano-ano. Pag nakita na hindi sa inyo, kuhanin nyo ng picture, isid nyo sa employer nyo, Sir, Ma'am, this is not mine. Para mayroon kayong evidence palagi. Huwag nyo kalimutan yan. Ito naman yan, Tawit. Ano naman yan, ano? Meron naman yan sa akin. Alam niya naman yan. Traffic rules. Idagdag ko lang dito, may time mo kasi dyan sa parting Henry dyan sa Goldwhite, mayroong operation yung police sa San Jaywalking. Sumunod lang po kayo sa traffic light, hindi ko kayo mahuhuli. Kasi pag nahuli kayo, ang multa po, 2,000 Hong Kong dollars. So, medyo mabigat. Employment scam. Nauna, sinabi ko na kanina yun doon sa recruitment, doon sa Europe. Ito may isa pa rito yung tinapargit nila yung mga terminated. Ang yung mga scammer pumupunta doon, tinitingnan doon sa Facebook, yung mga naghahanap ng employer. Pag na-target kayo, magkikita kayo, yayain kayo, magkita kayo sa McDonald's or Jollibee. Magpirmahan kayo ng kontrata. So, pag nakapirma na kayo ng kontrata, sigilin kayo 3,000, 2,000 para i-process yung kontrata. Huwag niyo pong papatulan yan at scam po yan. Pag na-receive na nila yung pera, babay na. Hindi niyo na makontak. About social media. Social media, ipaalala ko sa inyo dito sa Hong Kong mayroong Data Privacy Commission. Iwasan nyo na magpo-post po kayo sa Facebook about your friends, no? O kaya yung mga kaaway, nagalit kayo, ipinost nyo siya, yung mukha niya, pati yung address ng employer, tirahan, may possibility po kayo na makulong po kayo. Hindi yung pwede dito yan. May mga nangyayari dito, yung mga nangungutang. Yung mga nangungutang, yung mga tirador, ang ginagawa ho nila, hindi talaga nagbabayad. Hinihintay na i-post nung nagpautang. Ipinost na nagpautang ito, hindi ito nagbabayad.
Nabaliktad Tapos sila kinasuhan. nakasuhan. Nakalibre pa yun ng utang. Ay, Yun Diyos ko. ang kalakaran dito. Kaya ang ano natin dito is, huwag ko kayo magpapautang. So, yung scam, may dadagdag pa po dito sa scam, yung love scam naman. Labis ka. Love scam. Dito sa, ang tinatarget din nun nito ay mahilig sa Facebook. So, tinitingnan ko yan, ninomonitor kayo, hanggang sa kunyari, magpapakilala sa inyo, nagtatrabaho sila sa US Army, Wow. at uuwi na kunyari sa US, Wow. dahil tapos na yung tour of duty. So, liligawan ako kayo niyan, Facebook. Pag niligawan kayo, nakita nyo naman, pogi naman. Oh, not after 1 week, 2 weeks, sweetheart ng tawagan ninyo. Okay? So after that, mag-o-open na si sweetheart ng kung ano, no? Tapos yung pinakamasaklap dito, uuwi na siya sa US. Bago umuwi, dadaan dito sa Hong Kong. May ipapadalang package sa inyo. In-itemize lahat yung mga mamahalin ng mga gamit na alam na hindi nyo pwedeng iwasan. So, lahat ng mga pambabaeng gamit. Ang pinaka-importante ron, mayroon siyang itinago sa envelope na worth $75,000 US dollars. So, medyo magandang pakiramdam, ano? Laki. Ito na. After 2 days, nagkausap ulit kayo sa Facebook. Sweetheart, pinadala ko na yung package. Abangan mo na lang dyan. Yan. The following day, tawag ulit siya. Sweetheart, sorry, yung package na hold sa immigration sa Malaysia daw. Dahil nakita, yung taxable yung items na pinadala niya at nakita pa yung pera. So, sweetheart, baka pwede ka magpadala ng $25,000 para ma-release yung package. Si Kabayan naman, sabi niya, okay kung padala ko ng 25,000, ano? May 75,000 US naman eh. So, sisiyo, yung ipapadala ko. Nagpadala siya. Noong nagpadala, di following day, andyan na naman. Sweetheart, yung pinagpadala natin na account, na-freeze ang account. So, hindi ma-withdraw yung pinadalang pera. Ngayon, kailangan magpadala ulit para ma-unfreeze yung account. Ma-withdraw na yung pambayad. Diyos ko. Pwede ka pa magpadala ng 20,000? Si Kabayan naman, katatapos lang mag-sweep, padala na yung ibang pera sa Pilipinas. Nakapagpadala na rin sa kanya ng 25,000. Inutang niya sa bangko. Yung 20,000 niya namutang sa mga kaibigan. Pinadala. Kung pinadala, after that, wala na. So, ingatan niyo po yan. Tapos sinasabi ko, pagdating sa online transaction sa mga Facebook, iwasan po ninyo para hindi ko kayo mabiktima. Marami rin po naglalabas sa yan, biktima yung sa online, yung yung lending online. Huwag niyo papatulan at ang dami nagka-problema niyan. 14 days. Huwag yung susubrahan. 14 days lang. At mas maganda, kung gusto nyo makabalik dito sa Hong Kong, mga 12 days lang, umuwi na po kayo. Para hindi ko kayo magkakaso. Kasi pag may kaso kayo dito, itong overstay, immigration offense po yan, mahirapan na kayo makabalik. So may Marife, ano to? Si Marife rin ito, no? Marife. So itong unahin po natin, itong mental health. Yung mental health po, ganito. Habang nagtatrabaho po tayo, kailangan nakapokus ang attention natin sa ginagawa. Ang pinagdarasala natin, ano? Isa lang? Yes, sir. Kahit anong religion natin, di ba? Yung isa lang naman. Yes, sir. Okay, gawin niyo sa umaga, magdasal po kayo. I-guide kayo sa trabaho niyo ngayong araw. Salamat sa inyo.